Ito na raw ang makabagong mukha ng mga Pilipina. Hindi na mala Maria Clara, higit sa isa ang hikaw at puno ng tattoo. Pero hindi raw sila dapat husgahan sapagkat para sa kanila, ito ay art. Mas nailalabas nila ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng tinta sa kanilang katawan. Sila na, kung tawagin, ay Alternative Pinay. Nung nagsimula na po ako mag-i-pierce ng sarili ko, mga 18 years old na po ako. Nagsimula po ako sa septum piercing ko po. And Ito yung sa nose, di ba? Opo, yung sa nose po. And then, paano mo na-realize na I also want tattoos? Because right now, you're covered in them. Ang ganda nga. It's like a walking work of art. Ganon. So, Okay. anong inuna mo dyan? Yung inuna ko po, yung back tattoo ko po, hindi po makita, pero nakasulat po doon is Rageous Poetic Violence. Bilang babae, parang naging instrumental na din sa akin yung emosyon ng galit. In a way na, since ini-enforce kasi sa atin bilang babae na kailangan ganito ka, kailangan confined ka within a certain specific category or box. Parang bakit society ang nagdidikta? Eh, katawan ko naman to. Opo, Di ba? Would you also say pagre-rebelde nga ito sa society? Sa ganong pag-iisip ng society? Importante po sa akin na yung idea ng pagre-rebelde. Yung rebellion po na in-inhabit po ng movement ko po sa sarili kong self-expression. Yung basically po na idea na ako yung bahala sa sarili kong katawan, cargo ko yung sarili ko, and ako yung magsasabi kung ano yung gusto kong gawin sa sarili kong katawan kasi this is my body and this is my choice. It's my way of reclaiming what's truly mine, and it's my way of telling people na you have to accept me whether you like it or not. Sobrang controversial din po ng pagiging alternative in a way na bukod sa you challenge the norms of society, you also become really countercultural in the sense na marami kang tinataliwas na ideya sa kung ano yung kinokonsiderang normal ng mga tao. I don't get really normal compliments po from people, especially men, yung unsolicited po talaga. It's either yung overt sexualization or fetishization or absolute disgust. Pero dahil sa mga kagaya ni Nisha na nagpapalagay ng body modifications, ang tattoo industry na dati ay dominado ng mga lalaki ay nagbukas na para sa mga babaeng artist. I'm Santo. Yun yung artist name Santo. ko. Yes. Bihira sa industry ng tattoo at piercing na may babae. Mostly, kaya tatawag pa akong sir kapag nag-i-inquire sa akin. Mostly, women yung clients ko. Yung clients namin, mas sa fashion side. Mahalaga ang papel ng mga babaeng artist sa usaping body modification. Sila ang nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa mga kababaihan na magpatato kung saan mang parte ng kanilang mga katawan. How different is it working in this industry as a female and catering to more female clients? Would you say that then? Siguro dahil nanggagaling tayo sa context na nagsimula yung modern tattooing as a very masculine or very macho field, medyo mas may struggles to break through that very women empowering na aspect ng tattooing. Kasi for the longest time, mas ang players or like mas ang mga nag-engage sa tattoos, mga lalaki talaga. Hindi maiiwasan ang diskriminasyon, lalo na sa usaping self-expression. May mga konserbatibong nakukulong pa rin sa paniniwalang para matawag na disente ang isang babae ay dapat magbuka siyang malinis at mahinhin. So 2026 na, would you say na you embody a modern Filipina? I would say na I embody myself and not a modern Filipina. I would say na Not an ideology. yes, I'm not an ideology. I'm not expectation. I'm not a box that you have to fulfill or a category or a fantasy. I'm just myself. And personally, si Nisha, yung gusto niya lang sabihin sa mga babae, sa paligid niya, wag sana silang mag-subscribe sa norms na dapat maging ganito ka para makonsider kang babae. Or dapat maging ganyan ka para makonsider kang disenteng babae. We are only ever ourselves. Yes. Di ba? Yan, ganda. I love it. Sa makabagong panahon, masasabi natin na walang iisang hulma ang kababaihan.
Ang pagtalikod sa modelo ng babaeng ipinipilit ng lipunan ay pagharap naman sa malayang mundo ng kababaihan. Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.